So, good morning. Dahil po nakarating kayo, good morning talaga. Amen? So, narinig niyo po si Kuya na Friday, sabi ko, umuulan, nandoon pala sila. Sino kasama mo dyan? Kami lang. So, at least may dumating down, mga 7 siguro mayroon na. Kasi minomonitor ko rin. Amen? Kaya kahit wala si Pastora, but then minomonitor ko ang mga gawain sa lugar na ito. Sa mga kapatiran natin dito sa kapila ito at sa kabilang ito. So, hoping and praying na huwag tayong manghina o manlamig, malupaypay, o mawala ng gana pagpatungkol sa pagtitipon dahil bahagi tayo sa lugar na ito, sa gathering, sa patungkol sa Diyos. At kung nandiyan ka, kalakasan ka. Kung nandiyan ka, nagtitipon sa pagtitipon, kalakasan ka. Ilagay mo lagi sa isipan mo na bahagi ka. Kaya nga kapatiran eh. Amen? Hindi tayo exempted, sila na lang doon. Wala ganun. Makasarili ka pag sila na lang. Naintindihan niyo po ba? Hallelujah. Lord, hawakan mo aking dila, bibig na makapagsalita ako ng tama, Panginoon, dahil minsan hindi natin naunawaan yung mga bagay na pinapaabot na ng Diyos sa atin. Pinaparating na ng Diyos sa atin na gaano tayo kahalaga sa Diyos. Amen? Kaya, kayo po malaya. Sino malaya? Nasa labas kayo. Alam mo ba yung sa piitan? Almost 100 po yung pinangaralan ko noong Monday sa selda ng Kainta. Nangyari na po ang umpisa. Sila po nakaupo lahat sa sahig. Puno yan. Tapos may second floor sa mga bunk nila, bunk bed hanggang taas. Nakatingala ako, may tao nakangiti. Pagbaba ako, may tao nakangiti. So natutuwa ako dahil bagamat sila nakakulong, pero malaya sila. Nakarinig ng ebanghelyo at tinatanggap nila na buong puso. Tayo rito, malaya, nasa labas. But still, some of us, parang wala lang. Naunawaan niyo po ba? Yun po mga kapatid, kaya ako po na-overwhelm ako sa sitwasyon na yun dahil akala ko nga isama ako sa preso habang nagtuturo eh. May selda po dyan, halimbawa kayo. Tapos dito ako, may selda din dyan. Hindi ako makalabas, ako lang mag-isa. So, safe po, safe. Kaya pag-pray nyo lagi si Pastora, na anumang kalooban ng Diyos, tuloy-tuloy na po ito. Amen? Kaya, Philippine Minister Association Council. So, diyan na po ako nakasama po ako sa mga pastors na gusto mag-serve sa Lord na walang bayad. Sarili mong pamasahe, sarili mong kain, sarili mong punta. Dahil ito po ang nais ng Diyos. Maabot ang mga tao na sa kadiliman, maabot ang mga tao na naging alipin ng kasalanan, maabot ang mga tao pa makalaya sa maling paniniwala. So I praise the Lord because nakita ko yung kanilang mitiin makarinig. Gumaganon-ganon pa sa puso eh. Ganon-ganon pa ng isa yung puso niya. Ganon-ganon pa. So ibig sabihin, damang-dama nila yung kabutihan ng Diyos na kahit sila nasa piitan, mayroon nag-abot, nagpahayag ng katotohanan para sila muli makapanumbalik sa Diyos. Amen po ba? So yun, gusto nyo ba kung makulong muna? Of course. Gising na po tayo, mulat na tayo. Hindi na po tayo dalhin pa sa kulungan para lang makalaya. Amen. Pero yung nakalaya dyan na wala. Sana yun. Wala na po siya brother dyan. Ha? Bakanting upuan dyan eh. Nung dumating siya dito noon, sabi niya, praise the Lord, gusto ko lagi ako sa palpito, Pastora. Kasi ganun po yung buhay ko sa kulungan. Saan sa ngayon? Yun ang problema. Alam niyo bakit nakalaya na? Di po ba? Nahatak. Nahatak ng mga nakilalang tao sa balik na sa lumang katauhan. Amen? So nawala na yung ignition niya patungkol sa Diyos. Nawala na po yung alab at apoy niya sa Diyos. Dati, gustong-gusto talaga dito sa palpito magturo na eh. Mangaral na eh.
Kinikilala ko muna siya ng lubos. Lumitaw. Parang sabi na piga. Piniga. Nangyari lumabas ang tunay na kulay. Naintindihan niyo po ba ang pinapaabot sa inyo ng lingkod ng Diyos? At purihin ng Diyos. Hindi lang po yung kulungan ang mapuntahan natin. Dahil po may imbitasyon tayo bukas doon sa Pasig para sa rehab, sa mga drugs. Amen po ba? Mayroon po ba? Hoping Tuesday, bukas Monday sa Kainta, Pasig sa Tuesday, hoping na tuloy-tuloy niyan. Sino gusto magparehab para makarinig kayo ng Ebanghelyo? Nakita niyo po ba ang ginagawa ng Diyos sa atin? Either ayaw natin sa gusto, kung kikilos ang Diyos, susunod tayo. Amen? Yun nga gusto natin na hindi lang si pastora, hindi lang sino yung tinatayo dito. Lahat tayo magamit ng Diyos sa iba-ibang bagay na pinapaabot ng Diyos dahil marami pang may kaluluwa. Kahapon po, naimbitahan tayo sa birthday ng isa nating kapatiran dati. Andoon dati yung sila, ang mga pastor na, puro pastor na paligid ko kahapon eh. So, praise God dahil nandoon po yung wala tayong dapat ikahiya o ikatakot. Ang katotohanan po ay nandoon po yung joy, nandoon po yung love. Nandoon pa rin. Kaya, pastora. So, yun po isang bagay na overcome evil by good. Yung kanina sabi ni Kuya, pag piniga ka na, mga pagsubok, lalabas. Pero kung napagharian ka na ng Espiritu ng Diyos, wala ka nang galit eh. Wala ka nang sama ng loob, wala ka nang hinanakit. Wala na po yung sa puso mo na negatibong bagay na baka. Huwag na lang baka. Intindihan niyo po ba? Dahil naturuan na po tayo. All we need to do, maging maalab tayo, maapoy pagpatungkol sa Diyos. Amen? Salamat sa, ano tawag dito? Kaliwa ba o kanan? Dito area. Ano tawag nyo lang? Kaliwa. Ito. Salamat po sa mga pamilya dyan. How many family already gathered in the name of the Lord? In the name of the Lord dyan sa lugar na yan. Dito, mayroon na rin po. Kaya lang mayroon pong andap-andap, mayroon pong tulog-tulog, mayroon pong walang panahon. So hoping and praying na ang Block 18, dyan, pag yan nagkakaisa sa Espiritu, tatakbo talagang demonyo sa impyerno dyan. Dahil po nagliliwanag at magliliwanag ang totoong mga anak ng Diyos. Amen? So, yun po, kaya kagabi, 11:30, may pastor pa akong kausap. Sabi ko, pastor, bukas alas 3 pa ako gigising, magluluto pa ako. Magpipreach pa ako bukas. Mayroon pong nanggugulo rin eh. Sabi niya, pastora, yun. Sabi ko, alam niyo po, hindi na tayo ngayon papahinga. Dahil kailangan natin abutin pa ang mga tao na kailangan nila marinig ang Ebanghelyo. Kaya dito naman, church, sa mga kapatiran, it's up to you. Kung nais mong patuloy, magpatuloy ka. Kung nais mong umayaw, yun ang problema. Di po ba? Problema talaga yun. Kung lilipat ka, siguraduhin mong lilipatan mo, mabubuhay ka. Ibig sabihin, mabuhay ka spiritual. Amen? Yun pong isang bagay na maraming pastor ngayon, tulad yung ibang mga kasama ko, wala silang church. Wala po silang kongregasyon, yung iba. Pero doon sila sa loob ng piita nagtuturo. Kaya, hoping and praying, church, sa lugar na ito. Bago ka pa man, kailan ka lang nakakilala, nakarinig ng Ebanghelyo, magmimiti ka pa, desire na maintindihan mo lahat at pinapahayag at pinapaabot ng Diyos sa buhay mo. Dahil po ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Ang Diyos natin po may mapagmahal na Diyos. Hindi po siya nagkukulang at hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Bakit nasabi ko yan? Hindi mo lang alam, pastora. Kung alam mo lang, alam ko. Dahil nakaranas din ako ng panahon na walang wala. Nakaranas din ako ng panahon na dry. Wala malalapitang tao, wala malalapitang kamag-anak, kapitbahay. Ngunit may Diyos ako nalapitan, isang iglap tumugon ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Ang problema lang naman talaga ng tao pananalapi
Pero ang pera po, madali kitain yan kung may Diyos gagabay. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lay down in green pasture. Bakit green? Sabi doon sa Psalm 23. Ang green po na tumutubo lagi yun, may buhay, may bunga. And lead me to still waters at magkaroon ka ng kapayapaan. Dahil ang Diyos na po ang inuuna mong tinugon, sinunod. Kaya ang kulang mo ng marami, bakit hanggang ngayon may kasalatan pa at mayroon pang kawalan, nababaon sa sakit karamdaman, why? Nakaligtaan ang potter, ang maker, ang creator, ang healer, ang deliverer, nag-focus po sa mga bagay na inais niya lamang. Tayo kasi mga tao, we want this, we want that, we want. Pero we forgot na we need to have instruction coming from the Word of God para lahat ng minimiti natin, sabi po, humingi ka. Hindi kaya marunong humingi. Kanino ka hingi? Hindi kay pastora. Humingi ka sa Diyos. Dahil ang Diyos gagamit ng instrumento para ka mapagpala. May pumunta nga sa bahay. Anong gusto mo, mama? O sige, hindi, mayroon na. Ano pa ba, mama? Mayroon na. Dalawang home delivery na naman sa bahay. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi ka humingi, pero binibigyan ka. Hello? Yung pera para paggawa dito, nandyan. Walang gagalaw yan. Nag-antay lang tayo ng tamang tao na maasahan at kilos galaw na ng Diyos. Hoping wala na ulan, wala na ba store of destruction. Matapos November, December, kung wala pa rin mga makakuha tayo ng right person. Kaya kung mayroon kayong i-recommenda, marunong at hindi siya tataga, ibigay nyo sa amin yung tao ngayon. Amen? Kasi hindi naman natin pera, yung pera ng Diyos para sa church. Amen po ba? Salamat po sa mga nagbibigay at magbibigay pa. Kaya glory to God. So yun po mga kapatid. Sabi ko nga sa kausap ko kagabi, sabi ko ilan na po sa church ang pinagaling ng Diyos. Ilan na po yung na-deliver. Ilan na po yung napagpala. Sabi niya, buti sa church na may ganun. Sa kanila, sa amin, wala kasi kailangan. Filled ka ng Espiritu ng Diyos para maggawa ka ng ganyan. So, bakit wala sa ibang church? Wala daw silang ganong practice. Anong problema? Anong kulang? Tiwala sa Diyos. Pananalig sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. Dahil anuman sino man, walang kakayahan magpagawa ng himala kung walang makapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At kasama po yung iyong faith. Kaya ang faith po, isang malagang bagay sa bawat isa sa atin. Kasi kung hindi ka nananalig ng palataya, walang tugon sa hiniling mo. Pag may hiniling ka, humingi ka, maniwala ka, manalig ka, na itutugon ang Diyos. Amen? Kaya yung mga bagay na yan, mga kapatid, sa lugar na ito, marami na po kayo narinig na turo. Marami po, last Sunday, sa buhay ni Brother AJ, very clear po yung words. Very clear. Pakinggan nyo ulit. I-play nyo ulit. Pakinggan nyo hanggang maintindihan nyo. Buhay na buhay. Kaya lang tamad tayo makinig. Makinig na lang habang nagluluto ka, naglilinis ka, naglalaba ka. Yung mga preaching every Sunday, mayroon naman sa YouTube, mayroon naman po sa Dwelling Place. I-play nyo yun. Lalo kayo ma-encourage. Dahil po yun salita ng Diyos. Amen? So, anong topic natin ngayon? Ano ba talaga, Pastora? So, hallelujah. Sana kung dinala ng Lord. Praise the Lord. Amen? Buksan natin ang ating Biblia sa Pahayag, Revelation. Chapter 7, verse 13. Hallelujah.
Sabi ko nga, Lord, lang ituturo ko pag linggo yun. Kasi pag linggo, pag Lunes, sa kulungan, yun na rin ituturo ko doon. Amen po ba? So, hoping na the Lord will move. Kasi wala namang kakayanan si Pastora kundi ako sasamahan ng Diyos eh. Amen po ba? Mga preso yun eh. Biro may 100 almost pulo. Wala na, wala to. Puno yan, puno. Wala silang galawan. Kaya na yung isip ko, Lord, hoping may maligtas pa talaga sa loob. Amen? Makuha man sila ng Diyos, mamatay man sila, o makalabas man sila, may pag-ari ang Diyos sa bawat buhay na nandoon. Yun pong heart ko. Na habang buhay pa, habang pa na sila po ay, hallelujah. Amen? Sabi po dito sa pahayag, tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? Ito pong sa Revelation. Sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap, nilinis at pinaputi nilang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng tupa. So, tuloy natin. Yan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos, naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono, ang siyang kumakalinga sa kanila. Nakita niyo po, church? Sige, ituloy natin muna. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pangmuli at hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Malalim ito mga kapatid. 17. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila at dadalhin sila sa mga bukal, nagbibigay buhay at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Nakita nyo, church? Ito po, kung balikan natin sa simula natin ang 7, simula 1, it's about those people. Amen? Those people na naligtas at ililigtas ng Diyos. Amen po ba? Kaya nagtanong sila nung oras na yon, sino po? Sabi po dito sa verse, ang sagot po dito sa verse 14, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nilang at pinaputi ang kanilang damit at dugo ng kordero. So nakita niyo po, it's about the Lord Jesus Christ. Those people who accepted Jesus Christ in their lives. Ito po yung nalinis na sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Kristo. Nang tinanggap na nila sa Jesus, doon po ang simula na tayo po nililinis through His Word. Amen po ba? Kaya, ito pong pinapaabot ko sa inyo. Natanggap nyo ba o tinanggap nyo na ng totoo si Jesus sa buhay nyo? Naunawaan nyo bang tinanggap nyo? Yung kaligtasan na pinagkaloob na ng Diyos sa buhay ng bawat isa, dapat unawaan natin na for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Sino tong begotten Son na to? Si Jesus Christ. Whoever believes in Him will not perish, but that have eternal life. So ito lang mga kapatid eh. Wala na maraming orasyon. Proseso na dapat may kandila, dapat may whoever received Jesus in her life, in his life. Dito na magsimulang pagbabago ng buhay natin, pananaw, kaisipan. But we forgot the word. The Lord gave His instruction to all of us. Hindi po isa lang binigyan niya. Hindi lang yung tagapagturo o mga ngaral. Kaya nga pinaputi. Hallelujah. Pinaputi ang kanyang suot. Ibig sabihin, the whole life, the whole being, cleansed and transformed because we receive Jesus in our lives.
Pero hindi pwede, nandun ka lang, wala kang gagawin. You need to humble yourselves and to obey and follow His instruction. So, mahalaga po ang pagsunod sa Diyos. Hindi po yung tayo na susunod, which marami po, Panginoon, Panginoon. Pero pagdating ng instruction, wala pong ginagawang kilos-galaw. Siya pa rin nasusunod sa sarili niya. Kasi gusto ko to eh. So, nananaig pa rin ang pansarili. Yung gawa ng pita ng lamang sa ating mga gawa. Bakit kaya nakulong yung mga presong yon sa kulungan? Ano kayang, sa isip natin kaagad, ano kayang kaso niya? Siguro pumatay yun o nakapatay yun. Siguro nagnakaw yun o... Di po ba? Yung buong selda na yon, lahat po ba kaya doon magnanakaw? O lahat po doon yun nagbenta ng droga? O nandoon kaya or may pinatay? Nakita niyo po, iba-ibang gawa ng pita ng laman. Dahil kung yan naturuan at naitakot na sa Diyos, hindi na siya gagawa ng krimen. Amen po ba? Kung may takot niya sa Diyos at mahal ng Diyos, mahal ng kanyang kapwa, hindi siya gagawa ng krimen. Kaya pinaputi na. Nilinis na ng dugo ng kordero ng Diyos ang bawat isa na tumanggap at nagpakumbawa sa Diyos, humingi ng kapatawaran. So, ang sabi po dyan, sila ang mga nanggaling sa matinding kapigatian, nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Sabi ko nga sa inyo, bayad na tayo lahat eh. Bayad na tayo ng dugo ni Kristo. Ang gawin na lang natin, manumbalik sa Kanya, sundin na natin ang Kanyang nais, ang Kanyang kalooban, yun na po yung kailangan lang dapat. Ang nangyari, hindi natin siya nabigyan ng pahalaga. Ang nais natin, yung gusto lang natin. Yung nais lang natin, yung kampante lang na buhay. Pero ang sabi nga dito, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Naranasan nila yung buhay din na. Di po ba, pag may mga bagay tayo na buhay na tayo, normal na sa ating yung lifestyle natin, sanay na tayo sa ating ginagawa, pag gumawa tayo ng pagbabago, hirap tayo, di po ba? Kasi hindi mo naman gawa dati yan. Bakit ngayon? Ayaw mo nang makinig ng mga music na mga bang, 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 bang. Mga rock music. O mga music ng mga malalaswa na pakinggan. O mga bagay na sanlibutan. Yung santong kabayo, ano yon? Yung mga... sino pa yung nagpapatugtog ng ganon? Banal na aso? Wala na tayo sa mga sanlibutang tugtugin, awitin. Dahil ang puso't isipan natin ay ang kinadapat ng mga bagay panlangit. Kaya ang nangyari po mga kapatid, instead na makalakad tayong matuwid, makalakad tayong makakbang tayo na punong-puno ng kaputian, nadidisib pa rin tayo dahil sumasama pa rin tayo sa ganong buhay. Of course, marami po hindi naintindihan. For example, kilala mo na si Jesus. Ang sabi ni Jesus, be holy. Be pure. Because I am holy. My Father in heaven is holy. So ngayon, hindi mo kayang maging holy. Kaya ka lagi huli. Naintindihan niyo po, huling-huli ka sa balita, ng magandang balita, dahil hindi ka naman nagbabasa na ano pong nais ng Diyos upang makalakad ka, makakbang ka, upang maging banal ang buhay mo. Hindi ko kasi alam na kasalanan pala yun. Hindi ko kasi alam na galit pala ang Diyos na gumagawa ng kasalanan. Sino po hindi pa dito kayang supilin ang sarili? Yung talagang talak ka ng talak. Pag nagalit ka sa anak mo, yung mulaklak yung bibig mo. May mura pa, may sigaw pa, may hiyaw pa.
Galit na galit ng kung ano-ano na. Naintindihan nyo, wala na dapat tayo sa ganong pag-ugali. Kaya sabi nga sa lemon ano yun? Nakakuha ko ng revelation. Pag piniga ka, no? Sarap, no? Masarap yung lemon pag ubos na ubos talaga. Maasim-asim na magamot pa sa buong katawan. Yun po yung sinasabi niya kanina, ang karakter ng isang tao, the attitude himself, and the nature, lalabas yan kung ikaw po nabalatan na. Kaya nga sabi po rito, sila ang mga nanggaling sa matinding kapigatian, nilinis nila at pinaputi. Mahirap umiiwas sa dating barkada, amen po ba? Sino dating pala barkada dito? Pero nang ikaw po lumakad na ayon sa kalooban ng Diyos, ano sabi ng barkada mo sa iyo? Ha? Nandun na yung pagparinig, nandun na po yung pangungutya, nandun na po yung, sama ka namin dati pero nag-iba ka na talaga. Pero wag natin pansinin yan dahil ang pansinin natin ang nais ng Diyos sa buhay mo na mapagpala ka. Amen po ba? Yung iba sa atin dito po, nandun pa rin na hindi kaya pong isuko yung ating mga karakter. Sabi mo, kailangan mo ganito anak ka, sumunod ka. Ikaw mismo tigas pa ulo mo sa anak mo Hindi mo nagagawa ang pinapagawa ng Diyos. Nanalangin ka na ba sa Diyos para sa mga anak mo? O humingi ka lang ng humingi sa Diyos? Panalangin, it means you gather your children, your family, to honor God through prayer. Bakit nung kulto pa? Bit-bit ka rosaryo. Alam mo, rosaryo tayo. Habang nagro-rosaryo, may hampak. Pero nananakit. Naglilitan niya. Araw-araw yun. Tapos, Aba Maria, may walang hiya pa. May dagdag. Intindihan niyo po? Kasi maling turo. Ang totoo pong nagmamahal sa Diyos, sumusunod at pinapakita ang buhay mula sa Diyos. Ang turo po sa mga pulis, kasi after sa mga jail, sa mga nakakulong, ang tuturuan namin po ay mga police officer. Naintindihan niyo po? So, biro mo dalawa. Ang sarap palang feeling, Ikaw nang magtuturo sa pulis. Kaya, glory to God, to God be the glory. Dahil kailangan nila ng guidelines o gabay. Kasi ang pulis natin ngayon, kung nakita nyo, pinapanood nyo, sangkot lahat sa krimen, almost. Di ba yung sa Senate ngayon, sa Kongreso, wala nang kredibilidad or integridad. Naku, yun ang topic sa sa Monday para sa mga pulis. Yung integrity, credibility, integrity. Yun po ang topic na ituturo sa kanila kasi binibigay na i-topic Naintindihan nyo? Kung napansin nyo, nanonood kayo sa Senate hearing, lagi involved alin? Sino? Mga kapulisan. Instead ng kanilang buhay, ang mga citizen po kailangan ingatan, kailangan po tulungan, sila po mismo sangkot sa krimen. Naintindihan nyo almost. Kaya magulo ang pamunuan natin patungkol sa sandatang departamento sa ngayon ng gobyerno. Sino sa inyo na nanalangin para sa bansang Pilipinas? Sino nanalangin sa inyo para sa Pangulo ng bansang Pilipinas? Sa Senado, sa Kongreso, sa Sandataan. Hoping kayo po may isip na you need to include them to your prayer item. Kaya hindi basura, wala na ako ipag-pray. Isa-isahin niyo po yun. Lalo na yung mga nakaupo. And then your family itself. Pagtapos mo isa-isa, lola mo, nanay mo, yung mga buhay yung patay, wala ka na magawa doon. Mga kapatid mo,
Lahat na mahal mo sa buhay. Pagkatapos, isa-isahin mo yung mga kapitbahay mo na mahal mo. Isa-isahin mo yung mga taong nakilala mo. Isa-isahin mo ang mga kapatiran sa church. Kundi ka tatagal 3 oras. Pero walang ganon. Kasi nga busy. Walang oras at panahon. Makasarili. Masakit. Di po ba? Pero totoo. Sora, kasi hindi ko marunong manalangin. Ang sabi ng Biblia, all of us, hindi tayo marunong manalangin. But the Spirit of the Lord, yun po ang nagtuturo sa atin manalangin. Kung may desire ka to pray for one another to each other, bibigyan ka ng Diyos ng panalangin. Pagkatapos ko, luto kanina, 4:00, umupo na. Bilis. Umupo na ako sa puan, pahinga lang, sakit ng buong katawan, kasi gabi na rin natulog na sabi ko sa inyo, may kausap akong pastor. Maya-maya na, nagpo-flow na yung Spirit. Pray na ng pray ng pray. Sa pagpahinga ako, nakapahinga rin ang puso isip ko. Dahil nagpipray ka kasi kausap mo ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? And again, I reminded you, church, malapit yung mga bahay niyo rito. Bakit late pa kayo? Naintindihan niyo po ba? Ay malalayo na traffic. Pero yung malapit lang dito, yun panghuli. What happened? Ha? Kailangan kayo dito, mauna. Bakit? You need to sit down and pray. Wala ka panahon sa bahay mo dito, mag-pray ka, yuko ka dyan, upo sa upuan. Tama po ba? Ano pang ginawa mo pagising mo? Talak ka pa ng talak. Dami mo pa sinabi. Napilitan ka pa pumunta sa church kasi parang ayaw mo. Pagod. Antok. May naramdam mo sakit likod ko, sakit ulo ko, sakit. Lahat sakit eh. Sabi nga sa akin ng kausap ko kagabi, pastora, bakit sa church nila lahat ng tao doon nangamatay na? Ayoko na magbanggit ha. Sabi niya, bakit ganun sila? Para nasa sumpa. Ano kaya problema? Hindi sila naniniwala sa mga prayer na yan. Ganun-ganun. So, sino tiba? Kung ang Diyos na makapangyarang Diyos, nanalangin ka, at ang Diyos na tinatawag natin, tinatawag din nila, dapat may gawa at kilos ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya wala po kayo sa maling church. Sa tamang church po kayo. May ginagawa ang Diyos dito. May kumikilos ang Diyos dito. Nagbabago ang Diyos sa mga buhay ninyo. Hindi ako maniwala na hindi ka nabago ng Diyos. Hindi ako maniwala na hindi ka pinagaling ng Diyos. Amen po ba? Si Sai, hindi pa nga yan nagpapasalamat dito patutuo eh. Amen po ba, Sai? Iyan po ang patutuo na pinagaling siya ng Diyos sa lugar na ito. At bahagi kayo ng tulong din sa Kanya. Amen? Kaya yun po isang bagay na hindi pwede na pabayaan tayo ng Diyos dahil totoo ka na sa Diyos. Totoo ka na ba? Amen po ba? Okay, sige tuloy tayo sa 15. Iyan ang mga dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi at nakaupo sa trono na siya ng Panginoon. So, 16, hindi na sila nagugutom o mauhaw. Ito po nababasa natin. Once you know the Lord into your life, amen? Ano sabi? Hindi ka na magugutom o mauhaw pang muli. Bakit po ba? Sa salita po ng Diyos yan. At hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. What happened today in United States? Ang Florida po kasi, lugar po yan ng retirement ng mga mayayaman. Kasi malapit sa dagat. Mag-enjoy lang araw-araw. So ano pong wrath ngayon nangyayari? Walang mayaman, walang mahirap. Kahit yung Disneyland ng Florida, halos wasak. Naintindihan niyo po ba? Yung mayayaman, magagandang kanilang muebles, furnitures, nakalutang na lang sasakyan.
How many long years nila yung pinaghirapan maipundar? Sa isang dilubyo lamang ng ilang oras dumaan. Mayaman, mahirap, malaking bahay o maliit, pare-pare yung pinagdaanan. Naintindihan niyo po bang magalit ng Diyos? Sa ibang bansa din, the same nangyayari ngayon. Hindi lang Florida, hindi lang part of United States, marami pang iba. Some other areas na hindi nyo rin, kundi kayo nakikinig ng balita, mayroon po mga lugar sa China, sa part of Indonesia, may mga bagay din the same thing happen. So ano pong pinapahiwating ng Diyos? You need to go back to God, repent, and sin no more. Naniniwala ba kayo pag bumalik ang Diyos, makasama ka na? Naniniwala ka ba na anak ka na ng Diyos? Paano ka naging anak ng Diyos kung ang buhay mo taliwa sa turo ng Diyos? Na hindi ka pa rin umakbang lumalakad ayon sa nais ng Diyos. Hindi ganun kadali po pumasok sa langit. Kasi sabi nga dito, hallelujah, matinding kapighatian ang ating mga nararanasan. Dahil po may mga bagay tayo dapat talikdan at unahin natin yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya huwag kayong magalit sa mga nagtuturo, mga ngaral, pag may narinig kayong pag-rebuke o pag-correct. Kailangan natin ihayag ang katotohanan. Kasi sabi, hindi naman tinuturo sa amin yan eh. Wala sinabi sa amin na ganito. Basta magsimba ka lang, pumunta ka lang sa church, magkanta, umawit, balik sa lumang buhay. Wala po dyan, di totoo yan. Once you hear the word, you need to obey and follow. The instruction of the Bible, which is the word of God Himself, is God. Amen po ba, church? Kaya nga sabi po sa 15, balik tayo sa 15. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya, araw at gabi sa Kanyang templo. So anong gagawin nyo? Ito po, naglilingkod sila araw at gabi sa Kanyang templo. Ito na po ba yung nangamatay na humarap na sa Diyos? So ito ba ang gagawin ng mga totoong mga anak na ng Diyos? Iyon ang trabaho natin sa pagdating ng araw panahon na kasama natin ng Diyos. Ganun na lang ba, pastor, ang gagawin doon? Ayun, sabi ba dyan? Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Wala na pahinga. Wala na kasi kapaguran. Wala ka nang gagawin. You have everything that God has given prepared for you and me. Pero ang tanong ko ngayon, are you prepared? Ilang linggo na tayo, lagi ang tanong, handa ka na ba? Hindi pa, pastora, kasi marami pa ako isusuko eh. 10 taon ka na, hanggang ngayon hindi ka pa sumusuko eh. Gusto mo ikulong muna. Naintindihan niyo po ba? Kung makita niyo lang ang mga sa kulungan na, sa isang selda pa lang yan, 5 selda yung lalaki. Iba-ibang mukha, iba-ibang edad. Pero sayang yung magagandang lalaki doon. Di po ba? Bakit ang gaganda nila malulusog, matipuno? Bakit sila nakakulong kaya? Susunod tanungin ko, bakit sila nakakulong? Amen po ba? Kakahinayang di po ba? Sabi ko, alam ko sa inyo, may mga anak kayo, may pamilya kayo. Ngayon, nasa kulungan kayo, wala kayong magagawa. Kaupo lang kayo, antay ng oras. Nakaupo ka dahil hindi naman pwede humiga lahat. Paano sila nakatulog kaya na sardinas? Naintindihan niyo po ba, church? Hindi sila nandoon kung wala sila nagawang krimen. Tawag diyan, pita ng laman. Lust of the flesh. Lust of the eye. Pride of life. Iyon ang kasalanan ng tao sa ibabaw ng mundo. Bakit lust of the flesh? Gusto lang kasi. Gusto ko kasi. Nais ko kasi. Lahat na gusto. Nakikita, lust of the eye. Kahit hindi kaya, ginagawa. Kasi gusto lang ng kanyang pangangailangan, pagnanasa. Yung iba, kung hindi natin alam, unang rate. Umandar yung kanyang pagnanasa. Hindi naisipan mali yan. Nanggahasa. Nanamantala.
Naintindihan niyo po? Udyok ng pita ng laman. Kasi nakita mo, hindi naman mahirap ang mga sa loob. Nakita mo yung itsura eh. May kakayanan eh. Ito hindi mahirap to. Sa isip ko, Lord, dito mahirap. Kita mo yung tsura eh. Naintindihan nyo? Hindi galing sa squatter eh. Bakit kaya nandun? Might be drugs. Naintindihan nyo po? So mga kapatid, gusto nyo ba makulong para makarinig ng katotohanan? O kayo malaya na ngayon, gawin nyo na lang ang pinapagawa ng Diyos, sumunod, tumugon sa nais ng Diyos na buhay. Ayan o. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Eh dito pa lang eh. Linggo lang, late pa. Eh sabi ng araw at gabi, naglilingkod sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono, ang siyang kumakalinga sa kanila. Gaano ka mapagmahal ang Diyos? Kung napasama ka na doon sa kapiling ng Diyos, siya na po ang, kumakalinga. Buksan natin ang 2 Corinthians. Balik tayo na lang mamaya dyan sa 16-17. Ang kukup-kup sa kanila. So, sino kumukup-kup sa atin? Kung nasa langit ka na? Ang Diyos mismo. Amen po ba? So, 2 Corinthians, chapter 12. Pangalawang Corinthians, chapter 12. 2:4. 12 ng Korinto, yeah. Okay. May 14 na taon, o kung May 14 ba yan? Na ang nakaraan ng dalhin ako sa ikatlong langit. Sino po ito? Apostle Paul. Sabi po dyan, Kristiyano na ako noon. Biro mo na-identify pa, no? May 14 na taon na ang nakakaraan ng dalhin ako sa ikatlong langit. Third heaven. Hindi ko matyak kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul. Sige, tuloy muna tayo sa 3. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. Saan siya nakarating? Paradise sa English, paraiso o sa harden. At narinig ko roon ang mga manghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. Si Apostle Paul ito ha? Sige, tuloy natin. May pagmalaki ko ang karanasan kong iyon. Pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong may pagmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. Even he is Apostle Paul, tanggap niya na siya ay mayroong kahinaan. Pero nakarating po ba siya sa paraiso? Pero hindi niya malubos mapaunawa, mapaliwanag kung sa espiritu siya nung oras na yon, dahil po hindi niya rin maunawaan. But then, ang apat na aspeto or aspect of life na we need to live a life na mayroon po tayong mapupuntahang langit. Amen po ba? Sabi po dito, kailangan natin mabuhay na walang takot o pangamba. We will live a life without fear and worry. Sabi po dito kanina sa binasa natin sa Revelation chapter 15. Sabi po dito, iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi at nakaupo sa trono ng siya ang nakakukup sa kanila. So pinaliwanag po sa Revelation 15 na dapat po walang na kayo ikakatakot, ipangamba. Bakit? Ang Diyos na mismo ang kukup sa inyo. Dahil po ang langit ay lugar ng proteksyon ng Diyos. Bakit hindi natin naunawaan yun na bigyan natin pahalaga ang Diyos higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa ating buhay? Dahil pagdating ng araw, wala nang gutom, wala nang uhaw, dahil ang pangako ng Diyos ay siya ang kukup sa ating lahat. Yun ngayon ang bigyan mo tuon pansin.
Hindi yung profession mo na, hindi, marami pa akong pangarap eh. Kasi tanong ko sa isang pastor kahapon, bakit wala pa asawa, anak mo, may edad na? Hindi, may pangarap pa siya sa buhay na marating. So, ang tao nakapokus pa rin sa pangarap. Ibabalik na si Lord. Hindi mo pinangarap na makasama mo ang Diyos habang buhay, habang panahon. Yun po mga kapatid. Kaya nga sabi dito, ang paraiso daw ay lugar ng proteksyon dahil kasama mo ang Diyos. Wala kang dapat ipangamba o ikakatakot. Lahat po nandoon. Dahil kung ang Diyos nag-create ng langit at lupa, kasama mo, may kulang pa ba? Wala. The Lord is my shepherd, I shall not want. Naintindihan ba natin ngayon, yung nagpo-flow lang po yung kapahayagan ng Diyos? Anong kinakatakot mo, kapatid? Hanggang ngayon na, nag-worry ka pa na wala kang makakain. Paano pamilya ko? Paano ko sila buhayin? Paano ko magtrabaho? Kailan maganda ang trabaho ko para sila ay mabuhay? I-focus mo sa Diyos. Ang gagawa po ang Diyos sa buhay mo para sa kanila. May kilala nga ako eh. Ang puso-isip niya, ang kinarin ng kung anong takot. Pabalik-balik nga ng ospital. Kailangan magka-laboratory lahat. Kailangan yung bituka niya, kailangan alam niya kung anong problema. Wala naman siya naramdaman. Bakit nagpasok ang worry at fear? Hello? Dahil siguro may kakayanan, panggastos? O ang isip niya, hindi na siya pinapatulog, baka may ano na ako. Kung may Diyos ka na kilala, dakilang manggagamot, at pinaniwalaan ng Diyos makagawa sa buhay mo, ang Diyos lamang ang makagawa ng kapayapaan sa puso't isipan mo. Iyon ang wala sa iyo. Mas iniisipan natin ang sasabihin ng iba. Ano sinabi niya? Ano po yung kasiraan? Ano po negativity? Wala na dapat tayo yan. Kung totoo ka ng anak ng Diyos, nakalaan ang puso't isipan mo sa mga bagay na mabuti na binigay na ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba, church? Sabi pa nga ng isang kausap ko dapat, balanse ka lang. Anong balanse? Huling kapanahon na babalik na si Jesus, balanse mo pa rin pagturo. Matagal na yan hilot-hilot. Matagal mo na yan lugaw-lugaw. Hanggang ngayon pag nakain mo lugaw, kayo mahihina buto. Naintindihan niyo po ba? Kakapagod na rin, pero hindi tayo pwedeng huminto. Pagod na ba kayo, worship team? Hindi pa tayo napapagod. Araw at gabi. Sa trono, sa harapan ng Diyos, tayo, kasama ng Diyos, na hindi tayo huminto, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Minsan umaayaw na tayo May narinig lang tayong negatibo, sinabi si ganito, si ganon, nandoon tayo nakapokus. Huwag natin yan, gawa, deception, disenyo ni Satanas po yan. Di natin wini-welcome yan. Amen po ba? Wala tayong rason na magkaroon tayo ng takot dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Wala na kayong alalahanin pa, baka may mangyaring krimen, or baka mayroon pong mamamatay tao ka masalubong dahil ang langit po ay ginawa malinis na ng Diyos. Kasi lahat na papasok sa kaharian ng Diyos ay nagawa na ng Diyos. Bawal doon masama. Lahat nandoon po mabuti. Lahat po doon naayos at maayos. Dahil yun ang mithi natin na makasama tayo sa lupon o sa bilang na niligtas na ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi kayo pwedeng mamili ng gusto nyo lang. Ang nais ng Diyos ang gustuhin nyo rin. Kaya ang prayer po dapat natin, Lord, kung anong kalooban mo, nais ko masunod ang kalooban na nais mo sa buhay ko. Let your will be done, Lord. Amen po ba, church? Tama ng tradisyon, tama ng reliyon, kasi doon sa aming church, bakit hanggang ngayon kung doon sa inyong church, hanggang ngayon, bakit wala pa rin pagbabago sa buhay mo? May mali. Hanggang ngayon, sanggol ka pa rin. Hili-hili, baby. Dapat sa'yo diaper hanggang ngayon. Naintindihan niyo po ba? Dapat kayo tagapagturo na lahat. Dapat nandoon ka na, nag-reach out ng mga kaluluwang wala pang narinig at napakinggan. Yun po yun. Di ba? Sabi nga, God is our shelter. Siya pong ating baluti at kalasag. Siya pong ating sandalan. Bakit hindi ka naman balik sa Diyos? Kung kilala mo siya talaga.
Alam niyo po ba kung kilala mo ang Diyos? Nagtiwala ka sa Kanya, nanalig ka sa Kanya, wala ka na dapat alalahanin. Dahil ang alam mo, kailangan mo ay mula lahat sa Diyos. God is a God of provision and supply. God is our source of everything. Naintindihan niyo po bang salita na yun? Source of everything. Bakit araw-gabi pa binabulay-bulay mo yung kasalanan? Binubulay-bulay mo yung mali ng iba? Bulay-bulayin mo kung ano nang ginawa ng Diyos. Bakit ka napabuti at nagkaroon ng magandang buhay? Kami ni Sir, nag-uusap kami, nakahiga na kami, sabi ko, kung di natin kaya nakilala ang Diyos, ano kayang buhay mayroon tayo ngayon? Di po ba? Kasi manginginom kami pareho eh. Mahilig kami mag-inom, maglagsing. Kung di ka nakabalik loob sa Diyos, ano kayang buhay ng aming mga anak kung yun ang aming pinakita sa kanila hanggang sila lumaki? E di sila ganun din. Kaya nung nabasa ang Biblia, naunawaan, iniwan lahat na kasalanan. Hindi niyo po ba sinasabi ko sa inyo? Kaya lumaki sila lahat na wala akong nakitang pasuray-suray na anak. Walang mga anak na nagmumura o nagsisigaw o nalulung sa anumang bisyo, wala. Dahil mismo kaagad nabasa namin ng Biblia, lumakad kami ayon sa kalooban ng Diyos. Tinakwil namin lahat ng gawa ng kadiliman. Tinakwil namin lahat ng mga bagay hindi mula sa Diyos. So hindi kami nahirapan. Why? Sumunod sa Diyos eh. Siyang gabay patnubay sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen! So bakit tayo nag-struggle ngayon? Some of us here, to be honest with you, nakikita ko kayo, nakikita ko ang Espiritu na sa inyo. Come back to God. Humble yourselves to God and ask, Lord, forgive me. I'm a sinner. Cleanse me and purify me with your most holy blood. Maging totoo ka sa harapan ng Diyos. And the Lord can move into your life. Nang tinanggap mo na siya, makagalaw na ang Diyos sa buhay mo kung totoo ka na sa Kanya. Kaya hindi pwede tayong mag-isip ng masama o kanino man. Naintindihan nyo? Nababasa tayo ng Diyos. Kaya nga sabi kanya, kung napupuot ka sa iyong kapwa, lalo na sa kapatiran, ibig sabihin ikaw ay still in darkness, kadiliman. Wow. Hallelujah. Hindi nyo ba minimithi ang langit po ay kumpleto na? Sufficient enough to give all what we need. Bakit hindi ngayon natin lakaran ang mga panlangit na bagay? Kung yung langit na tinanda na ng Diyos, nandun na lahat, wala ka nang iyakan pa, wala nang pain, wala nang mga bagay na makadlang sa atin magpasamba sa Diyos. Bakit ngayon pa lang hindi mo na hinahanda yung buhay mo para sa Diyos? Huwag natin bigyan palaga na tuon pansin, kasi yung asawa ko, mahal na mahal ko. Binigay lang ng Diyos sa'yo yan, nakamakilala mo yan. Yung mga anak ko kasi, mahal na mahal ko. Ayaw ko sila makagat ng lamok, malanggamin. Ayaw ko sila maggutom. Nakapokus ka lagi sa kanila. Pagdating ng araw, iwanan ka rin yan. Di po ba? Alam mo, matagal na patay tatay ko pero nung nag-usap sila ng nanay ko noon, high school pa lang ako, bigla nag-plus huwag mo na paaralin yung anak mo. Kasi, 6 kami magkapatid, bunso ako pang 5. Bunso yung lalaki, isang lalaki, 5 babae. Kasi, napaaral mo teacher, hindi naman nag-teach, nag-asawa agad. Yung isa nurse, nag-iba-ibang pang, nagdabaw pa, nag-ilo-ilo pa, nagbakulod pa. Nag-asawa rin, hindi rin nagtrabaho. Nag-intern pa sa Davao ng nursing. Yung mga anak lang ng anak, graduate naman. Yung panganay. Sabi ng tatay, huwag mo na lang huwag paaralin yan. Mag-asawa lang din yan. Narinig ko, high school ako, nag-uusap ang nanay-tatay ko. Kasi nakita doon sa 4, nakagraduate, pero ano nangyari? Wala naman kami nanay kong ginawa noon, magnobena, rosaryo, gabi-gabi. Bakit ganon takbo? Tatay ko man gabi-gabi, lapad, kanduay, paborito talaga yan. Wala naman kami Biblia noon. Naintindihan niyo po? May altar ang laki, nandun lahat ng santo, malalaki. Pero bakit ganon? Lasing. Pero ribulto namin nandoon, kompleto yun.
May mali, di po ba? Walang salita ng Diyos. May ribulto pero walang salita ng Diyos. Ang turo ng mga ninuno, ng lola at lolo, magnovena rosaryo. Bakit puno ng sakit? Nasa kanya na lahat na sakit. Tatlo katulong namin noon. Pag nagalit sa katulong, lumilipad yung mga... Naintindihan niya po. Ganon po. Pag wala ka sa tamang paglilingkod sa Diyos, lalabas ang pag-ugaling di maganda. Kasi akala mo, godly ka na, religious ka eh. Rosaryo, nobena, maga, hapon, gabi. May kalyo na nga sa tuhod. Pero gabi-gabi, tagay. So yun pong ibig sabihin, maling paniniwala dahil walang salita ng Diyos. Ngayon mayroon tayong salita, sundin mo na lang, lakarin mo na lang, mabuhay ka sa turo ng Diyos. Ang buhay mo magagawa ng Diyos, mabago ng Diyos dahil sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sinasabi sa verse 16 ng kanina ng pahayag, hindi na sila magugutom, ni mauuhaw man, hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Kasi ang tao dito, di po ba? Sige, mag-drive ka ng motor mo, saan ka dumadaan? Sa kalsada, ang sobrang init, nainitan ka hindi. Kasi trabaho yan eh. Nag-grab ka eh, kailan mo kumita. Kahit mainit man yan, wala kang magagawa. Pero sabi ng Biblia, kahit hindi na sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Bakit? Nasa langit ka na eh. Naintindihan niyo po ba? So yun pong ibig sabihin, sufficient enough the provision of God into your life. Complete. Wala nang gutom. Dahil ang Diyos mismo, sabi sa verse 16, hindi ka na magugutom at mauwaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw. Wala ka ng paghirapang trabaho kung nasa langit ka na. Bakit hindi natin paghandaan ngayon yan? Bakit hindi natin bigyan ng preparation yan? Kung nagawa mo nga magpasok sa umaga, na huwag kang malate sa trabaho, kasi baka mabawasan ng sweldo mo o matanggal ka sa trabaho, tao lang pinaglingkuran mo, bakit hindi natin magawa yan sa Diyos? Kahit sa pag-aaral, puyat ka na hanggang madaling araw ng araw sa thesis mo, sa mga project mo. Kailan ma-memorize mo, kabisuti ka. Kailan mo high, mataas ang grado mo. Sa tao lang yan. Bakit hindi natin magawa sa Diyos? Pagdating sa Diyos, nagdadahilan pa rin tayo. Na ito everlasting life. Na ito panlangit na bagay. Habang buhay ka na doon kung saan ka man patungo. Kung pinalagahan mo, anong pinahalagahan mo sa buhay mo. Ito sabi we will live a life without needs. Heaven is a place of complete sufficiency. Sabi ng verse 16 ng pahayag. Wala na pong hunger, wala nang thirst. Ang Diyos mismo ang magpakain sa atin, magsuporta sa atin. Ang Diyos mismo magbibigay sa atin ng mga bagay kailangan natin kung kasama na natin ang Diyos. Korinto po yun, chapter 12, 2-4. Kailangan mabuhay tayo, we will live a life without pain. Yun pong aspeto, o aspect in life, na kailangan we live a life na mga bagay panlangit. Sabi po sa verse 16, payag, Hindi na sila magugutom, a place of comfort. Wala ka nang gagawin, complete. Kaya ngayon, open your eyes, open your ears. Mag-isip-isip ka, may utak kang tama. Pangunahin ang mga bagay panlangit. Dahil hindi ka napahiwanan, pabayaan ng Diyos kung siya bigyan mo pinalaga sa buhay mo. Amen po ba? Sabi po sa Revelation chapter, pahayag 21 verse 4, wala na kamatayan sa last day. Kung nasa langit ka na, wala na, eternal life ka na doon. Pero kung hindi mo sinunod ang Diyos, sa impyerno habang buhay, habang panahon, pahirapan. Bakit itong tinuturo, Lord? Revelation 21 verse 4. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan. Yun, sinabi ng Biblia yan, Kalungkutan,
iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Pag ikaw po sa langit pupunta, makapunta, ano po nabasa nyo? Basahin natin sabay-sabay. Sabi nga, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Ito po yung natin matanggap kung ikaw po kasama na ng Diyos. Why give priority a life which is godly life? Hindi biro nagtuturo dito, church. Di po ba? Sabi sa 17, we will live a life without sorrow. Wala nang kalungkutan. Ang langit po ay lugar ng kaligayahan. Bakit hindi natin bigyan pansin yan? Pangako ng Diyos yan, ang langit ay lugar na masaya. Bakit gusto mo talaga sa kadiliman na pag ikaw hindi sumunod sa Diyos, ang kapahamakan, eternal damnation will come into your life. Isip-isip ka, walang kamping-kampi, walang asawa, walang anak, o walang tatay o nanay na kakampi sa'yo. Kung pahamak ka, mapahamak ka. Kung iligtas ka ng Diyos. Ngayon pa lang, pag-isipan mo na yan. Gusto mo sa langit, kailangan mo maging matuwid. Amen po ba? Hoping and Praying Church, may narinig kayo ngayon. Dahil ang kalungkutan hindi na nyo maranasan sa langit. Walang kalungkutan. Joy! Hallelujah! Dahil ang langit ay lugar ng kagalakan, kapayapaan, kaayusan, katagumpayan, at doon po kasama mo na ang Diyos. So ang binasa natin ngayon sa Korinto, sinabi sa pahayag, amen? We need to live a life inclined to His Word. Malaman natin ang sagot dahil sinabi mismo, kasama mo ang Diyos sa Kanyang araw at gabi, maglilingkod sa Kanya. Naniniwala ba kayo sa narinig nyo? This is the Word of God. Ebanghelyo, Gospel, binasa natin. Sinabi ni Apostol Pablo na siya hindi niya alam yung napuntahan niya na third heaven, na full of joy there. Mayroon po paraeso, kompleto. Naintindihan niyo, pero hindi siya nagmalaki. Gusto niyo bang katabi niyo papasok sa langit? Sige nga, tingnan mo nga yan kung papasok sa langit yan. Ano daw? Ano sabi ng mukha niya? Tingnan mo nga mabuti kung naging totoo na yan. Kaya ganito na lang lalo sa mga mag-asawa, pag ikaw binubuisit o binubus ka, sabi mo, hindi ka papasok sa langit, bahala ka. Ako, papasok ako sa langit. Naintindihan niyo po ba? Yun panlaban natin ngayon. Amen. Kasi hindi ka naman pwedeng magalit, manampal, o magmura. Gusto mo kasi banal, sakdal ang buhay mo Pag inibus ka, hindi ka papasok sa langit, ako papasok ako, bahala ka. Naintindihan niyo, kanya-kanya tayo survive. Survival ito. Kasi ang asawa ko ayaw, hindi ano siya. Magluhod ka lang umiyak sa Diyos. Kung gusto sana ng Diyos iligtas, Diyos pa rin ang may author at finisher ng bagay sa buhay natin. Are you sure makapasok ka na sa langit? Kausapin mo ang Diyos araw at gabi. Ngayon pala mag-practice ka na. Dahil pag ikaw namatay at kasama ka sa kaharian ng Diyos, araw-gabi ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba, brother? Handa ka na ba papasok sa langit? Wala pa, ayaw pa mamatay. Amen? Hallelujah. Sino gusto pumasok sa langit? Ayaw mo pa. Ayaw pa Nililingon niya pa yung kanyang nililingon Naintindihan niyo? Alam niyo kung sa langit wala na luha, wala na po tayong tears, no more pain, wala na tayong kahirapan.
Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang salita, to die is to gain. E ba't takot marami mamatay? Bakit po? Matakot ka lang mamatay kung wala kang tama o tunay na relasyon sa Diyos. Nakakatakot. Pero kung mayroon ka ng ugnayan relasyon, kausap mo siya araw at gabi, nagpupuri ka, marunong ka sumamba, at hindi ka na nahuhulog sa kasalanan, tiyak ang iyong kaluluwa, kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ka na magbilad sa init para lang may makain. Nandoon na lahat, kaya nga paradise eh. Sino nagbabasa ng Bible? O ba't iba hindi? Walang oras, walang panahon. Nabasa niyo ba sa Biblia na ang mga ginto doon, inaapakan na lang? Mayroon, wala? Hindi na kayo mag-order kay Sister Wing ng ginto. Kasi doon, naiintindihan niyo po ba? Inaapak-apakan niyo na lang yung mga crystals doon, yung mga bato. Kompleto na. May prutas, may pagkain doon, nandoon na. Kakain ka na lang na walang kahirap-hirap. Church, mithiin natin, makapasok tayo, makasama na natin ang Diyos. Gusto ng Diyos tayo lahat, maging totoo niyang mga anak. Gusto ng Diyos tunay na tayo po kanya mga anak. Kayo ba, nagmithiin na siya maging ama natin sa langit? Of course. Kung totoo siyang ama natin, lakaran natin kanyang katuruan. Takbangan natin yung kanyang nais. Di po ba? Bakit pinapaabot ng Diyos ngayon ang mga nakabilanggo? Kahit mga kapulisan. Sino naman ang lingkod ng Diyos? Sino naman ako? But my heart desire to bring to them the good news of salvation. Amen? Hindi sa pagmamalaki. Sabi nga ng Apostol Pablo, wala ay pagmamalaki kahit narating mo na eh. Sabi ko nga sa kausap ko kahapon, Pastor, sino naman ako? Yung dating mga nakaupo, mga retired Navy, mga propeta, hindi ko alam, prophet sila sa bansang Afrika. Latino, Mexican, American. Galing lang naman tayo arenda eh. Amen po ba? Saan ka ba nag-graduate? Sabi sa akin, alam mo, minsan nagmamata ang tao eh. Saan Bible school ka nag-graduate? Sa University of the Holy Spirit. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Yun po yun. Dahil without the Holy Spirit teaches us, wala tayong kapangyarihan o the spirit of boldness to preach the gospel. Kaya wala kahit sinong tao pa yung kaharap mo. Mataas man tungkulin yan, may posisyon man yan, general man yan. Mas taas pang tawag ng naglilingkod sa Diyos. Amen? Mitiin natin maka-reach out ng mga kaluluwa. Salamat sa mga kapatid na tumutugon. Ang sabi ko sa iyo, ito heart to heart to ka, para sa iyo to. Gawin mo na malagayahan, masayahan ang Diyos through your life. To reach people and bring people for God's glory alone. Ang gusto ng Diyos ngayon, makilala mo siya. Personal. Magkaroon ka ugnayan na relasyon sa Kanya. Malalim na ugnayan. Hindi ito tinuturo sa ibang church dahil natakot sila mawala kayo, umalis kayo, balansihin, o tilutin kayo. Naku, kung pwede lang mamalo, mamartilyuin ko kayo. Para lang kayo maging totoo na sa Diyos. Amen! Ang totoo susunod sa Diyos, handang makinig. Handa din sumunod. Kakapagod na mga kapatid eh. Pero wala tayong magagawa, may pagtitiis, may pagtsatsaga. Dahil mahal tayo lahat ng Diyos, susunod tayo sa Diyos. Amen po ba? Hindi ba kayo nagalak? So, may nagmamahal sa atin, ang Diyos, na makapangyarihang Diyos. Sino ba tayo binigyan pahalagan ng Diyos? Lahat po tayo makasalanan. Fall short of the glory of God. Lagay natin sa isip natin, sa kukutin natin, the wages of sin is death. Kaya kung pwedeng hindi na magkasala, hindi na magkasala. Sa panalita, sa pandinig, sa paningin. Ano yun, pastora? Yung pananalita na makasugat ng puso, paninirang puri, destroying one's personalities, backstabbing, hindi yan sa Lord.
Gawa ni Satanas yan. Paningin! Ano bang pinapanood mo lagi? Anong binabantayan mong mga bagay? Kalaswaan? Malalaswa? Kaya na nandun na po pagnanasa. Kaya marami nang re-rape. Palagi nakanood ng nagubad eh. Hindi niyo po ba? Pero kung iningatan niya, paningin niya, pananaw niya, focus sa Word of God, sa Lord, walang kasalanan. Pandinig! Eh, lagi ka dun sa kapitbahay mong chismosa, di pareho na kayo. May tumatawa sa likod. Naintindihan niyo po ba? Kung ang kausap mo lagi ay naninirang puri, oo, ano daw ginawa? Nang utang. Nang ano? Hindi nagbayad. Ha? Sino yun? Uy, may kasama siyang lalaki. Kung yan lagi pakinggan natin, at nagdugtong ka rin, ano kaya? Ano ka rin? Pareho na kayo. Amen po ba? Ipunin mo yan. O sige, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Mag-aral tayo ng mabuting balita para maging mabuti tayo. Amen po ba? Babalik pa ba kayo sa Sunday? Amen po ba? Baka maganda po yun dahil sinasabing katotohanan at buong katotohanan para makalaya tayo. Sabi sa akin ng isang pastor balansi dapat. Anong balansi? Tagal na yan, balatan ko na yan eh. Ha? Baka hindi daw kayo magbigay pag sasabihin ng totoo eh. Nung Sunday, wala yata nagbigay eh. Sabi ng ating treasurer, wala daw nagbigay, nakalimutan. May banga po tayo, magic, yan. Share your blessing, amen? Kaya purihin ng Diyos mga kapatid, wala na dapat pahabain. Dahil ang sabi ng Diyos, babalik ang Diyos para sa iyo, para sa atin lahat. Pero ang problema, pag hindi ka makasama, saan ka? Ha? Mga kapatid dyan, kaway-kaway. Amen po ba? Hello? Amen po ba? Kailangan natin maligtas. Magkaroon ng malalim na ugnayan sa paanan ng Diyos. Pastor, hindi ako marunong manalangin eh. Lumuhod ka. Sabihin mo mula sa puso mo ang naramdaman mo, ang nais mo, ang gusto mo mangyari. Sabihin mo sa Kanya yan. Dahil ang Diyos po matalino, maunawain, mapagmahal. Ang Diyos po ay lubos na kaunawa sa iyo. Amen po ba? Problema mo asawa mo, ibigay mo sa Diyos. Huwag mo problemahin, ma-stress ka, mamatay ka pa maaga. Hindi ka paligtas, puno ng galit ang puso mo. Amen? Pinoproblema mo asawa mo, ibigay mo sa Diyos. Huwag mo siya iyakan. Umiyak ka sa Diyos. Lord, iligtas mo siya, kawawa naman siya. Amen po ba? Amen? Nakita niyo po si Rosbol? Sabi sa akin ng amo niya, nung mga first 3 weeks, hindi ko na yan tatanggapin. Paalisin niyo man na yan. Kasi ganito, ganon. Sabi ko, Lord, ano bang ginawa ni Rosbol? Kung siya po, Panginoon, anak mo, hindi mo hayaan, mapaalis siya. Ngayon, nakausap ko naman yung boss niya. Si Rosbol lang maiwan pala. Palakpakan natin ang Diyos. Halala. Gusto yung tanggalin lahat. Siya maiwan. Ano po? Maghanap pa siya kasama niya. Dakila pong Diyos pinaglilingkuran natin. Ang gusto ng kaaway. Pero ang gusto ng Diyos, pagpalain. Do you hear me? Ganon din ang gusto ng Diyos sa buhay niyo. Kahit kayod ka ng kayod, kung hindi mo binalagahan, binigyan pahalaga ang Diyos, mahirapan ka lang. Mapunta lahat sa wala. Pero kung ikaw naglaan ng oras panahon, manalangin, maglingkod, sumunod sa Kanya, wala pa yung pangailangan mo, ibibigay na ng Diyos. Amen po ba? Glory to God. Ay, totoo, pastora. Linggo-linggo. May pagkain kayo sa church? Hindi naubos. Almost 3 years na kami dito sa Manila. Paano yun? Naintindihan niyo po? God of supply. God of provision. 3 years na pala kami. Linggo-linggo. Saan galing yan? Sa Diyos na makapangyarang Diyos. God will supply all our needs. Amen! Kaya malakas ang boses ni Pastora, spirit of boldness. Totoo eh. Naranasan ko eh. Naranasan namin ni Sir eh. Amen po ba?
Di ba, dear neighbor? Oh, neighbor namin, wala silang marinig. Dalawa lang kayo. Hindi ko alam kung narinig nila yung hawak kong gitara na, I love you, Lord. Kanta lang. I love, kay buti-buti mo, Panginoon. Alam mo yung mga preso? Sabi ko, sige, kakanta tayo ba? Nagmalaki pa si Pastora. Sundin yung kanta ko, ha? Kay buti-buti mo, Panginoon. Aba, sabay-sabay. Marunong pa sa akin. Palakpakan natin ang Diyos. Isipin mo na, almost 100 sila doon. Sabay-sabay ang boses, puro lalaki. Ano ang blending maganda? Nagulat ako, memorize. Ako pa yung sablay. Naintindihan niyo po. Kaya sabi ko, Lord, napaya pa yata ako kasi nang kumanta lahat, sabay-sabay. Memorize nila ako, hindi ko pa lubos. Glory to God. Yun pa lang mga kapatid, sinishare ko. Marami pa kaming isishare sa inyo sa darating. Dahil nga salamat sa buhay ni ating sister Aya na nasa rehab siya ngayon naka-assign, pero dadalhin tayo ng Diyos doon. Amen! Parang di kayo masaya. Mga drug dependent to at saka saan man sila naging addict. Dadalhin tayo ng Diyos. Amen? So maging busy. Wala man si Pastor pag Merkules, Lunes, Martes. Sabi ng isa, may connection sa Taytay, baka yung Taytay munisipyo, Nakanya po. Yun po yun. Kaya pala pahinga ng Wednesday, no, mayroon pala pang mga minister. So hindi lang preso, pa nga pulis. So hindi ba kayo natutuwa, church, na may ginagawa ang Diyos sa bawat isa? All you need to do is to pray for one another, especially sa mga nagtuturo at nangangaral. Para sila rin maging malakas din. May kakayahan, may maging marunong, may kaunawaan, may talento na pinagamit sa Diyos. Amen? We need prayer. Your prayer for your pastors, for your teachers. Walang paninirang puri. Pray for them. Kung mahina pa, may kulang pa, pray for them. I need prayer also. Amen? So, salamat sa mga buhay nyo, mga kapatid. Dakila ang Diyos sa buhay nyo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang tayo. May kawalan mga yung makahirapan. Remember the word of God saying, God is God of supply to all our needs. Amen! Kaya, na-amaze ako sa mga kausap ko. So, kahit kagabi, tuwang-tuwa sila. Dahil sa kanilang church, may mga problema, sitwasyon. Bakit sa atin, ibang ginagawa ng Diyos? Totoo tayo sa Diyos. Amen! Sige po, samahan niyo ako sa panalangin. Yumuko po tayo lahat.